So ayan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, ito 'no, bago tayo mag-start at pag-usapan natin itong si Risa Hontiveros at saka si, Trillanes 'no. So sagutin ko lang ito 'no, kasi may mga nagpi-PM po kasi sa akin na nagtatanong kung bakit hindi na raw po tayo masyadong nagla-livestream. So, ito lang sagutin ko lang 'to 'no, kasi siguro sa mga naka-follow po talaga sa akin, malamang aware po kayo na medyo inaasikaso po natin yung medical conditions ko. And then pangalawa mga kababayan 'no, meron din po kasi akong inaasikaso na posibleng pasuking negosyo. So, baka sa Gimaras ata 'yun 'no. So, bale sa July 1 to July 4 ata 'no, nasa Gimaras po ako. So, ayan ang medyo inaasikaso po natin. Kasi siyempre 'di ba, so kahit na may sakit po tayo kailangan nating 'di ba, magtrabaho. Kaya 'yun 'no, and then mga kababayan 'no, so 'yan na at least nasagot na po natin. And then kung may nagtatanong pa sa akin kung magku-quit na ba ako sa pagba-vlog, actually pumapasok na po talaga sa isipan ko na isakripisyo 'tong pagba-vlog. Pero sa ngayon mukhang hindi pa kasi kaya pa ng katawan ko. So tingnan natin kung kaya pa ng katawan ko sa mga susunod po na buwan o taon, tuloy lang po tayo, okey? So yun lang po para malinaw 'no. And then mga kababayan 'no, so ito na nga pag-usapan na nga natin ito, okey? So ngayon siguro aware naman po tayo na meron pong itong si dating Senador Antonio Trillanes na magkaroon ng alyansa sa eleksyon sa 2025, itong, PFP ng Partido Federal ng Pilipinas po ni PBBM at saka ng oposisyon. Okay, especially mentioning Liberal Party. Okay. So in point mga kababayan, ang gusto po ni Trillanes ay magkaroon po ng isang alyansa sa eleksyon. Itong totoong oposisyon dito nga po sa current administration. At ang pinaka-reason ay para pigilan po ang mga Duterte na 'di ba na manalo sa senatorial slate. Kasi merong chismis na lumalabas na ano, sabi ni Sara Duterte na tatakbo daw senador yung mga sinto-sintong mag-ama. Okay. So ngayon mga kababayan, siguro alam niyo naman na tayo po ay hindi po tayo pabor do'n. Oo. Okay 'yun, walang problema 'yun, maganda 'yun, unity nga, eh. 'Yun nga lang kasi mga kababayan, ang point natin dito, 'wag po natin pilitin ang unity kung talagang hindi compatible. Kasi po disaster po talaga ang mangyayari niyan. So dahil nga po diyan 'no, ang nangyari ngayon, ito tama nga tayo dito, oh. Sabi ni ano, ni Risa Hontiveros, okey? Ito balita ito kanina lang 'no, kahapon pala o kanina nga lang, okey? June 28, 2024 'no, okey? Hontiveros reject joint 2025 slate with Marcos admin due to historical issues. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na bagay na hindi po natin pagkakasunduan sa mga Liberal Party or sa mga oposisyon. Okay? Yung historical issues na binabanggit nga po ni Hontiveros. So pag-usapan natin 'yan. So ngayon mga kababayan 'no, ang point kasi dito, si Hontiveros po kasi ngayon ang pinakamataas na meron pong posisyon sa gobyerno sa oposisyon. Wala na 'di ba? 'Di ba si Hontiveros lang talaga kasi si presidente si PBBM, Vice President si Sara Duterte, oposisyon na mga sinto-sinto naman 'yon, 'di ba? Tapos wala na talaga. Si Hontiveros po talaga ngayon yung merong pinaka-highest na posisyon sa gobyerno dito nga po sa legit na oposisyon. So talagang it really matters kung ano man ang magiging opinion nga po ni Hontiveros dito. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito 'no, itong historical issues po na binabanggit ni Hontiveros. Ito po yung mga bagay na hindi pa rin po talaga natin mapagkakasunduan. Ako po 'no, sa matagal na po naka-follow po sa akin, ako naniniwala po ako ngayon 'no, na kung pagbabasihan po natin yung court decision at kung pagbabasihan din po natin yung mga instances, talagang wala pa talaga napapatunayan na magnanakaw ang mga Marcos. 'Di ba? So, kasi ito yung point, 'to kita niyo 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, eh. Ito yung ito yung barrier po na hindi po talaga natin mapagkakasunduan. At kung ipipilit po natin ang isang bagay na hindi talaga puwedeng pagsamahin, magkakagulo po 'yan. O ngayon 'di ba, ah, pinag-uusapan pa lang yung posibleng pag-merger nga po ng oposisyon tsaka ng administrasyon. O, itong pangalang historical issues na pinaglalaban ng mga
ng mga dilawan at saka ng mga pink, hindi tayo magkasundo. So, paano pa sa ibang bagay? So, ito po yung barrier natin. Okay? So, para ma-explain po natin ng maayos yan, no? Sige. Basahin muna natin to, no? So, ang sabi dito, Senator Rizon Tiberos on Friday said it would be unlikely for Liberal Party and the administration to coalesce in the 2025 midterm polls, citing unresolved issues in history attached to the Marcos family. So mga babayan, no, ito. Para mas maganda, meron kasing video dito. So para malaman po natin kung ano ba yung pinaglalaban ni Rizon Tiberos dito, merong video dito, panoorin na lang natin. Leader who's not running in the midterms. Actually, kumikilos na ako sa nakaraang 2 taon kasama ng iba pang mga opposition leaders pagkatapos ng 2022 general elections para paghandaan namin yung midterm elections ngayong 2025. Lalo na para magdagdag ng mga opposition senators sa minority sa Senado at sa opposition sa buong bansa natin. I understand where former Senator Sonny Trillanes is. Okay. So ngayon, ang sabi nga ni Rizon Tiberos dito, last year pa lang ay nagre-ready na nga po siya mismo na bumuo po ng isang lineup sa 2025 election. So, 'di ba? Meron pong sariling plano itong opposition na 'to. At malamang kasama na naman dito yung idol ninyo na si yung asawa ni Sharon, pangalan nun, si Kiko at saka si Bam Aquino. 'Di ba? So, Diyos ko, okay. So ang point dito mga kababayan, 'di ba? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, alam naman po natin na iisa lang din naman po yung pananiniwalaan niyan. 'Di ba? Na ang mga Marcos po ay human rights violator at ang mga Marcos daw po ay magnanakaw. So ito ang point kasi natin dito mga kababayan, no, 'di ba? Sa sinasabi ninyo na $5 billion to $10 billion na ninakaw ng mga Marcos at dumaan lahat ng kaso sa korte, bakit hindi nyo napakulong? Ayun lang yung point eh. Kung napakulong nyo yan, maniniwala akong magnanakaw yan eh. 'Di ba? And don't even compare yung nangyayari ngayon sa mga Duterte at dun po sa nangyari po sa mga Marcos. Kasi alam naman po natin na ang mga Marcos po, no, almost 1,000 po na kaso ang hinarap nila sa korte. Samantalang itong Duterte, isang kaso na nga lang sa ICC, hindi pa nila maharap at makikipagpatayan pa. Okay? So ngayon, continue muna natin. Balikan natin yung sinasabi ni Ontiveros na na historical, basta historical equilibrium na yan. Sige. Coming from. At naiintindihan ko siya dahil magkaalyado kami. At the same time, I treasure yung pagkakilanlan nga namin at ko rin bilang opposition. And I think na bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. And moving forward din. So ayan, 'di ba? So ito yung sinasabi nga natin. So ako, gusto ko na magkaroon ng unity. Pero wag po natin ipipilit ang isang unity na hindi pwede. At paano ko nasabing hindi pwede? Kasi po meron po tayong barrier. At yung barrier po na yan, ito po yung paniniwala ng opposition ngayon regarding nga po sa tatay na Marcos at saka sa mga kasong at saka sa mga kinaharap nito. 'Di ba? Kumbaga after 4 na dekada, kung hindi ako nagkakamali, 4 na dekada nga, no. Para po sa mga dilawan, hindi pa rin tapos ang issue na 'yan. Kahit na dumaan na sa korte, kahit wala pong napakulong, 'di ba? At kahit itong mga nagsasabi na biktima sila ng martial law, 'di ba? Wala silang napakulong kahit iisang pulis. Para sa kanila hindi pa rin settle 'yan. Para sa atin na naniniwala po sa administrasyon po na 'to, especially po sa Marcos, para sa atin tapos na 'yan. 'Di ba? 2 Aquino na ang naging presidente pero wala pa rin kayong napatunayan. So ibig sabihin nun wala talaga. 'Di ba? O kita nyo, 'di ba? Ako naniniwala ako na may mga viewer po ako mga kakampink. May mga viewer din po ako mga yellows.
Itong bagay pa lang na 'to na pinag-uusapan natin at sinasabi ko sa inyo malamang hindi kayo mag-a-agree sa'kin. So ngayon, bakit natin ipipilit ang unity ng oposisyon tsaka ng PBBM administration kung itong bagay nga na 'to ay hindi natin maresolba, 'di ba? Pero pag-usapan natin 'yan. Sige, continue muna natin. I think may unique offer ang opposition in terms of a vision at saka platform of governance, bukod pa sa administrasyon. So for now, ganun yung appreciation ko sa proposal, hindi lang ni former Senator Sonny, aking kaalyado, pero yung proposals na binubuo din namin sa opposition, hindi lang in distinction from the administration, pero mga proposals, mga offers namin sa ating mga mamamayan at botante. Please take it as nagbubuo ng sariling offer ang oposisyon sa ating mga mamamayan, distinct pa from that of the administration. Okay, no? So isipin niyo lang mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, eh. Kung matutuloy man ito, pero alam ko namang di matutuloy ito, no? Kung sakali mang matuloy man ito, ang pangit din kasi tingnan. 'Di ba isipin ninyo, 'di ba? Sino ba yung siguradong tatakbo na bilang senador sa oposisyon? So, ang nagbanggit na ata si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Chel Diokno. At yung tatlo na yan, mga kababayan, naniniwala po talaga na magnanakaw yung tatay na Marcos. At nakikinabang yung mga anak na Marcos at saka yung mga apo na Marcos sa kayamanang ninakaw ng tatay na Marcos. So isipin niyo yan, no? Ayan ang paniniwala ng mga yan, and then magkasama sila sa isang stage at sila mismo nagtataasan ng kamay. Iboto niyo siya, iboto niyo siya, iboto niyo kaming lahat. O di ba parang napaka-awkward naman nun. At ako naniniwala naman ako na hindi rin kaya gawin ng mga dilawan yung senaryo po na yan. Okay. So ngayon mga kababayan, na baka sabihin nyo naman kasi kulto ako, di ba? Katulad ng DDS. Ang point kasi dito mga kababayan, kung napatunayan sana kung napatunayan sana ng korte na nagnanakaw ang mga Marcos, maniniwala po ako. So ito, pakita ko sa inyo to, no? So, ito kasi yung pinaglalaban nila, eh. Itong Swiss account. Okay? Actually, na-content ko na to nung dati pa, eh. Pero nagiging redundant lang ako, and then para lang makumpleto tong topic natin. So ito yung sinasabi nilang ninakaw ng Marcos, eh. So ito po yung Swiss account. Teka lang, hanapin natin to. So ito yung GR number. Ito. Yan, okay. Okay, nakikita nyo ba? Teka lang, Ito. Okay. Ito. Ito yung point dito, eh. Yan. Ito yung GR number. Ano bang number to? GR na, kalimutan ko na. Tagal ko na kasing content to. Nung election pa. So, GR number 152154. So, ito nga po yung Swiss account. So, ngayon mga kababayan, ito po yung nag-iisa na kaso po ng Marcos na sinasabi nilang at nagpapatunay na magnanakaw daw po yung tatay na Marcos. Okay. So, una sa lahat mga kababayan, no, itong kaso po na to, ito po ay civil case. Okay. So, ibig sabihin pag civil case, meron pong pinagtatalunang dispute. Meron pong pinagtatalunan kung sino ba ang may-ari ng isang bagay or kayamanan. Regarding to this issue, ang pinag-uusapan natin dito ay yung Swiss account. Okay. So, ang point dito mga kababayan, hindi po napatunayan ng mga Marcos na sa kanila po yung Swiss account. Totoo yun. Kasi po, mayroon po tayong court decision. Ito, ang haba nito, binasa ko to dati. Nung panahon ng eleksyon, dahil nakikipag-away ako kanila Inaro, kanila Jax Demolay, binasa ko po lahat ng buo yan. Okay? So, lumalabas dito po, hindi po napatunayan ng Marcos na kanila po yung Swiss account. Okay? So, ngayon mga kababayan, di ba, ito po ay civil case. So, hindi po ito nagpapatunay na magnanakaw ang mga Marcos. Di ba? Malinaw. So, ngayon mga kababayan, na nangyari dito, di ba? Nag-file po ng panibagong kaso, yung PCGG, regarding po sa kaso po na to, itong Swiss account. At ito po yung money salting. So, pagdating sa money salting, ito. So, teka lang, mabagal ang internet ko. Okay. So, ito 2000, ito pala. Ayan. Ito, 2018. Natapos po yung kaso 2018. Di ba? Supreme Court upholds acquittal over wealth stashed in Swiss account. So, ito po yung money salting. So, basahin ko lang to. No? Sabi dito, no? Okay. The Supreme Court, teka lang, medyo magulo tayo. Okay.
The Supreme Court has upheld the acquittal of former First Lady Lisa Marcos in the case stashing ill-gotten wealth in a Swiss account, saying there was not enough evidence to show the judge handling it was biased. Okay. Kasi mga kababayan kasi, umabot na po kasi ng Supreme Court itong kaso po na to. So, hindi po talaga matanggap ng PCGG na acquitted po or lack of evidence yung kaso po ng Swiss account. So, ang ending nun mga kababayan, ito ang ending nito mga kababayan, talo po yung PCGG sa kaso. Hindi po napatunayan ng prosecutor na yung Swiss account po ay ninakaw. Okay. So ngayon mga kababayan, no, dito sa sinasabi po kasi ng mga Liberal Party, especially si Lizon Tiberos, with due respect, no, na kung merong sinole, ibig sabihin merong ninakaw. So in the first place mga kababayan, wala namang sinole kasi wala namang ninakaw. 'Di ba kasi nga nagkaroon ng kaso eh. So para malaman po na totoong merong ninakaw, kailangan niyo muna patunayan na merong ninakaw at dumaan po yan sa korte. Kung itong money salting case po na to ay napatunayan na magnanakaw ang mga Marcos, maniniwala ko magnanakaw ang mga Marcos. Yun nga lang mga kababayan, inabot na po ng ilang dekada ito, 2 Aquino na po naging presidente, hindi nyo napatunayan. Di ba? Ayan ang point eh. Oh, so in short mga kababayan, ito yung mga bagay na hindi po natin pagkakasunduan. And then para sa akin medyo maliit pa na dahilan na para ang pinaka-motivation para magkaroon ng alyansa ay wag makabalik ang mga Duterte. Medyo pangit pa na medyo pangit na motivation 'yun. Kasi una sa lahat, hindi naman tayo siguradong tatakbo yung mga Duterte na 'yan sa Senado. Yan tatlong mag-ama na 'yan. At kung sakali man na tumakbo yung mag-ama na 'yan, ako naniniwala kung hindi ganun katanga ang mga Pilipino para iboto yung tatlong mag-ama na yan sa Senado ng sabay-sabay. Kung sakali man na mangyari po yan, na manalo po ang mga Duterte at tumakbo sila bilang senador, so tulad yan sinabi ko, I will lost my faith to the Filipino people. Kasi dito natin mapapatunayan na natatanga-tanga talaga ang mga Pilipino. O, di ba? So, ayun lang mga kababayan, no? So kayo diyan, no, so diyan po sa mga team replay mga kababayan, ano masabi niyo nga po dito sa pagtanggi ni Risa Ontiveros dito nga po sa proposal nga po ni Trillanes na na magkaroon nga po ng Unipink itong opposition tsaka administrasyon para pigilin ang mga Duterte. Okay? So kayo ba ako hindi ako sa pagiging bitter, no? Kasi hindi talaga puwede. Ako gusto ko, gusto ko para magkaroon tayo ng unity. O wala ng oposisyon at tayo po ay mag-focus sa iisang adhikain natin. Okey 'yun na pagandahin ang Pilipinas. 'Yun nga lang po kasi hindi talaga puwede. 'Di ba? Siguro kung merong ibang motivation tulad ng sasakupin na tayo ng China, magkakagiyera na tayo, 'yan siguro puwede 'yan, yung ganyan. Pero para lang sa mga Duterte medyo mababaw na dahilan po 'yan. 'Di ba? So yun mga kababayan, so kayo ba, agree ba kayo dito sa mga sinasabi ko? Kasi ako mga kababayan, pag ako nagko-content, meron akong ebidensya pinapakita eh. O 'di ba? So yun, no, so diyan po sa team replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. At ako po naniniwala po ako, no, na babalik po ako sa pagla-live. Babalik po talaga ako kasi mahal ko 'to eh. Mahal ko 'tong pagbo-vlog eh. So thank you mga kababayan. Salamat po. Thank you po. Thank you. Salamat.